good morning everyone. We are here at Monte Vista National High School main campus and I am Angela Mendoza Gumambong. I am Dali Babe Diabesa. I am Liza Grace Lentorio. I am Roxanne Ortega. I am Shirley Belmes. I am Robert Mercy Malacos. And now we are going to interview an SPA teacher, visual arts specialist, Sir Jel Baha. Let's go! And now we will start the interview together with the SPA teacher, Sir Baha. Good morning, day sir. So, we came from DDOSC Monte Vista po. So, we are Bachelor of Elementary Education. First po is, mangutana lang ko is, pila nakaka-years nagtulo po sa arts po nga subject? Pailaila sa puna ako na si Jill Baha, MAPE and Visual Arts teacher sa Monte Vista National High School. Unsa to yung pangutana? Pila na ko katuig? So 5 years na ko kapin, mag 6 years ko karon nga tuig in service. Thank you po, sir. So, ang question lang po is, first question, sir, kay, unsay mong mga best approaches na gina-apply nimo sa sulod sa classroom po, kanip po nga subject? When it comes to approaches in teaching, daghan kaayo. Pero ang pinaka the best good nga approach sa teaching is kanang learner-centered approach. Kay di man nimo matudloan ang mga bata kung unsa lang ilang makaya. So by learner-centered approach, mahatag nila kung unsa lang ilang makaya, kung mapahatod lang po nila ang ilahang learning kung unsa lang po ang naa sa ilahang learning. Naa sa ilahang stock knowledge. Thank you po, sir. So, ang second question, sir, kay Merl po. The second question po, sir, is, do you think this approach cater to diverse learners? Yes, maka-cater gid siya. So since ang mga learners is di man gyud na sila parihag koan, parihag ka ng capacity. So they are diverse in different factors, no, sa ilahang learning, sa ilahang capacity. So ma-address gid siya, no, kay learner-centered man. Kung unsa ray makaya, mo ra gid toy mabuhat pod nila. Kung sila mapakita, mao ra pod lang mapakita. Thank you po, sir. So, I am Roxanne Ortega po, sir. So, the third question is, what are your teaching materials used for when you are having an activity for the students po? Teaching materials, una is lesson exemplar yun. CG curriculum guide. And kung naapamis sa kanang instruction level, discussion level. But when it comes to application, so diha na mo pasok ang mga art materials like paintbrush, canvas. But before that, moagi sa gid mi og sketching or drawing, no, pinaagi sa pencil and paper. Okay, thank you po, sir. And fourth question. Fourth question, sir, kay, are these teaching materials enough po? Kung sa diri lang, kung kami ang maghatag og materials, dili gyud siya enough. Kay dili man sa tanang panahon matagag budget. But tungod na pod sa kanang contribution sa mga students, enough gyud siya kay mo contribute man pud ang students. Kami mo contribute sabi kung unsa ang naa sa mo ang art materials nga naa diri or mga instructional materials. So enough naman po siya kay maka-create man gid pud mig output. Every time nga naga-performance task, naga-daily task. Number 6 question po is, what are the challenges of teaching with diverse learners in the art subject po? Ang mga challenges nga na-undergo na ako or sa mga students? Okay. Sa ko
So ang mga challenges is kaning ilahang attitude, no? Attitude in learning. Yung mga attributes nila kay lahi-lahi biya silang mga attitude, lahi-lahi po lang approach. Na uban nga mo comply na apoy dili. So mo na isa sa mga challenges. Na mo pasa na apoy dili. So need na pug kaglaing strategy para pag-address ana nga maong challenge. So kana So sa nagkamat sa challenges sir. So unsa man po lang mga successful po ani sir in teaching kanang art sa mga diverse nga mga learners po. successful nga Kanang pamaagi yes po. sa mga challenges. So diha na mo pasok ang ubang strategy ni teacher. For example, the reward system. Reward system, importante kayo siya no sa pag-address sa challenges. Nga naman, through reward system, si learner maningkamot gyud nga makabot niya, makahatag siya og output og pasa siya og output kay tungod aning reward system. How do you adapt teaching methods for students with disabilities, giftedness, and artistic talents? Para sa kano i-adapt nako ang teaching method sa mga learners nga naay special needs pinaagi sa pag understand first sa learner kung unsa ra iyang makaya, kung unsay problema niya. So i-understand yun nimo una, usa ka maghatag og task, usa ka provide og kanang activity sa niya ng mga bataa. So you have to check first the background of the learners before ka maghatag og teaching methods. Ana lang. Then kung ma-identify na nimo asa siya dapita mag-lack or asa siya dapita nga dili kay siya kasabot dito, imo na pudto siyang studyhan kung sa imong ihatag nga approach para sa iha. Pero so far wala pa man ko nakaagi ko gingana nga naay special needs ako ang klase. So ana lang yato lang theory sa lang. Pero when it comes to kanang actual wala pa ko naka experience o gingana. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, next question, sir, is what are the qualities and competencies that a teacher should require in this subject? Okay, when it comes to qualities sa usa ka teacher, dapat no kabalog yug ka kabalog yug ka art, no naadjug kay skills no about arts. Mo na siya ang qualities sa usa ka teacher. Talented jud ka, na jud kay skills, na jud kay knowledge about arts. Well, when it comes to competencies, dapat kabalo ka mo apply sa imong skills into learning competencies. Kung unsa tong naa sa curriculum, dito na nimo i-apply. For example, naa kay kabalo ka daan sa arts, no? Ang imuhang skills i-apply nimo through the learning guide nga gihatag sa DepEd. So ingana lang. So moro to ang question sir. So we would like to thank you po. I would like to thank you po for kanang having this kanang nagpa-interview ka sir. So in behalf of kanang sa classmate nako, we would like to thank you po. So Thank you sad no kay ni duol sad mo sa ko. Ako motabang mangyud pug ko kay niagi sad biya ko isip ko sa kaestudyante ngani pud ako ang yagyan sa una mag-field study mi naami i-comply sa mo subject. So thankful pug ko kay ni duol mo sa ko. Thank you, sir.